to Ephesians, chapter 2, verses 1 to 10. Ephesians, chapter 2, verses 1 to 10. We will read verses 1 to 9 responsively and verse 10 altogether. Ephesians, chapter 2, verses 1 to 10. Verse 1. As for you, you were dead in your transgressions and sins. All of us also lived among them at one time, gratifying the cravings of our sinful nature and following its desires and thoughts. Like the rest, we were by nature objects of wrath. Made us alive with Christ, even when we were dead in transgressions. It is by grace you have been saved. In order that in the coming ages, he might show the incomparable riches of his grace, expressed in his kindness to us in Christ Jesus. Not by works, so that no one can boast. Altogether, for we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. This is the word of God. You may now be seated. Tayo po'y manalangin. Kamangha-mangha pang Diyos ang iyong pag-ibig, hindi namin maunawaan lubos, pero aming naranasan pang Diyos sa mga pansariling mga karanasan po namin. At dahil nandito pang Diyos, we would like to continually honor you. Because you are the God Almighty, you have changed our lives. You are the source pang Diyos ng aming buhay, physical, and eventually, binigyan niyo po kaming buhay, spiritual. We thank you, Father, because you are the God who sustains us sa panibagong buhay na binigay niyo po sa amin. Isang buhay na ibinubuhay namin sa pamagitan ng gabay ng Banal na Espiritu. Naunawaan namin, we want really to honor you, and that's the desire of our heart to honor you. You want us, Pang Diyos, sa patuloy na sumunod sa inyong kalooban. To realize, Pang Diyos, ang inyong kalooban ay nakapaloob sa inyong mga salita. To the revealed will na nakasulat sa inyong mga salita, patuloy niyo po kami amunin at enable na sumunod. Puring ka, Pang Diyos, even as we would like to entrust to you, mga kapatiran po namin, about 70 of them, na from among them, about 41 of them are participants sa BBR po namin. Lord, hayaan niyo po na magpatuloy kayong makipagtagpo sa kanila. We bless you pa po ang mga natitirang mga sessions po nila, and we look forward, Panginoon Diyos, ang inyong mayamang pagpapala na patuloy na inyong ibubuhos sa kanila. In Jesus' name we pray. Amen. Nung nakarang Friday po ay sinimulan po natin, actually itong serye po ng tungkol sa foundations o pundasyon ng Christian living, ng pamumuhay bilang Kristiyano. At unawaan po natin, mga kapatid, na ang unang-unang pundasyon ay kinakailangan muna tayo magsimulang magkaroon ng pagsisisi magmula sa ating mga puso. At mangyayari lamang itong pagsisisi magmula sa ating puso kung maunawaan natin kung anong sinasabi ng Diyos, kung ano talaga ang kalalagayan natin sa harap niya. Without Him. Kung paano tayo, nang tayo pinanganak, at nagpapatuloy po tayo
hanggang hindi pa tayo kinakatagpo ng ating Panginoon Hesus, ang pamamaraan ng pamumuhay natin na hindi sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Dahil sa Banal na Espiritu ay binibigay lamang sa mga maniniwala magsasampal tayo sa Kanya. Pero napakahalaga po na maunawaan po natin na tinutukoy po natin pundasyon na ito. Unang-una ay magkaroon po ng pagsisisi as a result of, as a response to, doon sa kapahayagan ng salita ng Diyos na lahat tayo bilang mga nilalang ay mga makasalanan. Ipinanganak ng may kalikasang makasalanan. At mapapansin po natin na ang ating Panginoon ay nagsimula po siya mag-minister, public ministry, after si John the Baptist ay hinuli dahil sa kanyang mga kapahayagan, ay dito ang sabi po ng ating Panginoon, the time has come, dumating na ang panahon na ang kaharian ng Diyos ay nalalapit na. Magsisi at sumampalataya o maniwala sa mabuting pabalita. Kanina po ay sa isang bahagi po ng awitin po natin ay nakita po natin, He died, forgive our sin, He died, He lives, He died, and He rose from the dead. He lives, ibig sabihin na ever since, in eternity, siya yung ikawalang persona ng Kadiyos na magmula sa walang hanggan, andun na siya. Pero, in a specific point in time in the history, siya ay nagkatawang tao dahil sa pinadala siya ng Diyos Ama upang magmula sa kanyang katawang tao ay kanyang pasanin ang ating mga kasalanan dahil sa kabayaran ng kasalanan ay kamatayan at siya ang kordero ng Diyos. So makikita po natin ang pagsisisi ay pinapanawagan niya upang ang kaharian ng Diyos ay pumunta sa bawat isa sa atin. Ang bawat nilalang ay kinakailangan magkaroon ng pagsisisi. Pero dito sa pagsisising ito ay sinabi pa rin niya kinakailangan magsisi at sumampalataya sa mabuting pabalita. At mapapansin po natin mga kapatid, yan rin ang sinasabi ng premier na apostol nang sinabi niya, I declare to both Jews and Greeks that they must turn to God in repentance and have faith in our Lord Jesus Christ. Hindi lamang magsisi, kundi magkaroon ng panampalataya doon sa ginawa ng ating Panginoon doon sa bundok ng Kalbaryo. Kaya nga mga kapatid, ang manunulat sa Hebreo ay nagsabi ng, therefore let us move beyond the elementary teachings about Christ and be taken forward to maturity, not laying again the foundation of repentance from acts that lead to death and of faith in God. Gusto ko pong pansinin po natin yung sa pagsasabing foundation. Tapos, naunang mga salita ay elementary teachings about Christ. Elementarya, pero basic, pundasyon na pagtuturo patungkol sa pagsisisi at paglalagak ng ating panampalataya sa Diyos sa pamamagitan ng ginawa ng ating Panginoon sa bundok ng Kalbaryo. Pagkatapos po natin bigyan ng riin na pansin ang katotohanan na kinakailangan po ng pagsisisi. At ang pagsisisi ay pagtalikod sa kasalanan na tayong dating mga pinangunahan sa pamamagitan ng kasalanan, tayo ngayon ay tatalikod magmula sa kasalanan at tayo ngayon ay maglalagak ng ating panampalataya ngayon sa ating Panginoong Hesus na namatay, na nabuhay o nagkatawang tao, namatay, inilibing at nabuhay na muli matapos ng ikatlong araw. Kaya bibigyan po natin ng pansin itong kakambal ng repentance which is faith. Because it is possible to repent for whatever reason and yet have put without change of belief or else have put their faith on others other than God. But we are specific because God is specific that there's only one salvation. Na meron lang isang taong pinagdala ng Diyos in that sense na mamagitan sa atin at sa Diyos. Walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus. So titignan po natin muna ang ilang mga katotohanan na gusto natin paniwalaan dahil sa ito yung sinasabi ng salita ng Diyos. Unang-una ang katotohanan hindi mababali na sinasabi magmula sa salita ng Diyos, ang Diyos ay pag-ibig. God is love.
And of course, we know, because it was expressed in the supreme act ng kanyang pinadala, ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang mamatay para sa ating kasalanan. So how much? That much. That led His Son to be crucified on the cross. That led Him na ng kanyang pinapasan ng Diyos Anak ang kasalanan ng lahat ng tao, kasalanan ninyo, kasalanan ko, kasalanan ng mga nabuhay nung nauna sa atin, at kasalanan ng mga ipapanganak pa, ay nakita po natin na kinakailangan tumalikod ng Diyos Ama doon sa pagkakataon ng sinabi, "Why have you forsaken me?" Of course, God has to forsook Him that we might be accepted by the Beloved. Kinakailangan talikuran ng Diyos ang kanyang anak sa mga segundong yaon upang ang ating Panginoon sa kanyang katawang tao ay tanggapin niya ang pinakamatindi, ang pag-alis ng Diyos sa kanya, in that sense, pagtalikod sa kanya, dahil sa ang Diyos cannot behold sin. And Jesus, in one of the verses, was described to be, He was made sin for us. God in His holiness just cannot look at sin. At dun sa pagkakataon na yun, there was a disfellowship. And we know, bilang mga anak ng Diyos, tapos sa tayo tumanggap kay Kristo, nagkaroon na po tayo ng relasyon sa Kanya. But every time tayo nagkakasala at hanggang hindi tayo nagsisisi ng buhat lumalapit na pabalik sa Kanya, in that sense, although our relationship is retained, we as God's children and He as our Father, ang fellowship ay naaapektuhan. And we know, kayo at ako, kapag meron tayong hindi mainam na pakikitungo sa ating mga magulang sa ilang kadahilanan, sa pagkakamali na nagawa natin, ang hirap-hirap naman talaga bilang anak, di ba? Kumbaga, ang anak pwedeng matiis ang mga magulang. Pero ang magulang hindi pwedeng maitiis ang anak. But God has to withhold that fellowship upang sa ganun tanggapin ng ating Panginoon ang pinaka-sagot, for the wages of sin is death. And death means separation from life. And God is life. So isang katotohanan hindi may tatatwa, bagamat sa ilang mga pagkakataon kung minsan pinagdudahan natin ang Kanyang pag-ibig, but the fact remains, God loves us. Kaya nga sinasabi sa salita ng Diyos, kung ang Diyos binigay na niya ang na binigay niya ang Kanyang bugtong na anak, ano pang hindi pwede niyang ibigay kung gugustuhin niya at ito'y nasa Kanyang kalooban para sa iyo. Kaya makita po natin ang wisdom ng Panginoon Diyos sa ganitong pagkakataon kapag winithhold niyang ilang mga bagay na gayon lang lamang pagnanais natin, but for a reason, God withhold it, God says no, or God says wait, it is an answer that comes from God a God who knows all things. God is almighty. We are not talking about God and describe Him only as mighty, but He is almighty. Sa isang terminong ginagamit ay sinasabi nila omnipotent. Potent from the word power, and omni means all powerful. At dito sa talata ito ay sabi, He is able to save to the uttermost those who draw near to God through Him. Sila na lumalapit kay Kristo, as sila na lumalapit sa Diyos sa pamagitan ng Kanyang anak na inappoint niya upang maging tagapamagitan. Siya, tinutukoy dito ay ang ating Panginoon, ay He can save them to the uttermost. Ibig sabihin ng mga kapatid, anuman ang kalalagayan natin nang hindi pa tayo manapataya, tayo lang pinakamatindi, tayo lang pinakapusakal. Walang hindi pwedeng gawin ang Diyos, anak, para mag-serve siya as Savior for this man, because His death
by the shedding of His blood is potent in that sense that walang hindi pwede na hindi maabot at hindi mailigtas kung magsisisi lamang ng tao ito at lalapit sa Diyos. God is that powerful to realize that He can save us to the uttermost. At kalinsabay noon, God is able to bless us abundantly so that in all things, having all that we need, all you need, you will abound in every good work. God is able. Hindi lamang mga kapatid, ang Diyos na ating Panginoon na si Yahweh ay God who is love, the all-loving God. God is all-powerful, the omnipotent God. At the same time, mga kapatid, sinasabi ng salita ng Diyos that God is absolutely wise. In the book of Proverbs, mayroong dalawang personification doon, mayroong dalawang virtue doon na wisdom and parang folly, foolishness. And wisdom, pinipersonalize as God. God is all-knowing. God is absolutely wise. Kung kaya nga sa pamamagitan ng propetang Isaiah ay pinahayag sa atin ang sinasabi ng salita ng Diyos kung paano daw kataas ang mga langit ay magmula sa lupa, gayon din daw ang pamamaraan ng Diyos sa mas mataas kaysa mga pamamaraan natin. At ang kanyang kaisipan ay higit na mas mataas. Kumbaga, ang kataasan na hindi mapapatayan, infinitely high than yung thoughts na meron po tayo. In those three things, sa makapahayagan ng mga salita ng Diyos dito, naniniwala po ba tayo? Ha? Naniniwala po tayo? Mga kapatid, maski na hindi natin paniwalaan, totoo yan. At naniniwala po sa puso nyo, naniniwala po kayo doon. Kung kaya nga, ang gusto ko ipakita sa inyo dito, kung yan ang Diyos natin, Diyos sa pawang makapangyarihan, Diyos sa pawang maalam, at Diyos sa pawang mapagmahal, mahirap bang paglagakan ng ating pananampalataya ang ganitong uri ng Diyos na walang ibang pwedeng papares kasi meron lang isang katanging-tanging buhay na Diyos. Wala nang mga Diyos. Iisa lang Diyos. Hindi mahirap. Hindi mahirap. At dahilan dito ay gusto kong tingnan ang pagkakataon nito. Dito sa pagkakataon nito, sa dibuho o sa drawing ng artist, sa kanyang kaisipan, base ito sa teksto, ay nakita po natin ng si Adan, pati si Eva. Pinalayas magmula doon sa Garden of Eden at meron pong flaming sword na may cherubim na umahawak na kung saan para hindi nila pilitin pumasok para kainin yung bunga ng puno ng buhay. Ngayon, ang puntos ko dito ay yung kadahilanan kung bakit talaga itong si Eva at si Adan ay nagkasala na siyang mga magulang natin at minana natin ang kanilang mga kasalanan ay napaalis. It's not simply an act of disobedience. It is an act of disobedience, but to be more exact, it is a failure of faith. Ang issue natin ay faith eh. Ang issue natin ay pananampalataya eh. Ang issue natin dito sa nakita po natin na di pagsunod, kundi pakikinig sa kung anong suhestyon at sinasabi na dinedeclare ng Diablo sa pamamagitan ng in the person of that ahas na yon, ay nakita po natin. Sabi natin, ginusto niya. Di ba? Ginusto niya, kinuha niya, kinain niya yung bunga. Patapos yung sinare niya rin ito sa kanyang asawa. Ang puntos nito is a failure of faith. Disobedience sa ating bilang mananampalatayang yon ay is a result of failure of faith. Bakit? Hindi siya naniniwala na God is all-loving. Bakit withhold ang isang bagay na ngayon ay sinasabi ng Diablo na I'll be more wiser? Di po ba?
pinagdudahan eh. At doon sa pagdududan yun, nagsimula sa pagdududa, nagresulta ng akto, and that was disobedience. Now, meron pong 3 puntos akong gustong bigyan pansin dito sa ating pag-aaral tungkol sa faith na kinakailangan patapos na tayo magsisi. Ang paglagakan po natin pananampalataya ay dapat ang Diyos na buhay. Unang-una po ay the act of faith. Ang ikalawa po ay the assurance of faith. At ang ikatlo ay the confession of faith. Ano po itong the act of faith? Tingnan po natin. Mapapansin po natin dito, naalala, this is an artist's imagination of what happened. Ang mga disipulo, si Pedro, ay nakita niya na naglalakad ang Panginoon Jesus. At ang tanong niya, Panginoon, kayo nga ba yan? Kasi kala nila nakakita lamang sila ng multo. Kala nila nakakita sila ng na hindi real Jesus, hindi yung real na Panginoon. Kung ikaw nga yan, tawagan niyo ako at ako'y pupunta dyan. Tama po? At siya ay pumunta. At habang naglalakad siya sa ibabaw ng tubig, ay dumating ang isang sandali na ang binigyan na ng pansin ngayon yung circumstance sa paligid niya. Ang malakas sa alon at ang hangin na malakas. At dahil dito ay natakot siya, tinignan na niya. At doon siya nakafocus instead of continually focusing on Jesus. And the resultant was kumbaga, lumubog siya. At doon sa pagkataon sabi, Lord, save me. Doon sa kamay na inabot niya, Lord, save me. At ang sagot naman pang Diyos ay, yes, I'll save you. In that sense, inabot niya ang kanyang kamay. Grace is ang kamay ng Diyos na inaabot sa atin. At tayo naman, magre-respond tayo sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya by holding on to that grace of God. Are you with me? Ito po ang pananampalataya. Kasi it is possible for God to, with the gracious act, ay gagawa siya ng isang action sa isang sitwasyon, pero we might doubt it and not respond to that act of faith, to that act of God, gracious act of God, sa pamamagitan ng hindi pag-abot. Maraming mga regalo ang Diyos sa bawat isa sa atin. Meron tayong tinatawag na common grace. Meron tayong tinatawag na special grace. Ang mga common grace ay lahat ng mga biyaya ng Panginoon sa binigay niya sa sangkatauhan. Mapa mananampalataya, mapa hindi mananampalataya. Katulad ng buhay na meron tayo at buhay ng mga nang hindi pa tayo mananampalataya. It's just the same life, physical life I'm talking about. Hindi naman nag-change eh. Ang nag-change doon ay nagkaroon tayo drastically or in a very special act of God, nagkaroon tayo ng eternal life. But the physical life is just the same, right? Ngayon, gusto kong pansinin po natin dito na sa marami pong mga regalo ng Diyos, meron pong special grace. Tingnan niyo po dito sa Ephesians. For it is by grace you have been saved through faith. Sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, kayo at ako, at maging si Apostol Pablo na sumusulat ng liham na ito, ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. God was gracious to everyone that He died for all. But it is only those who will receive it by faith, receive the gracious act of God of salvation, that those will be the recipients ng biyaya ng Diyos. Mga kapatid, tayo naman sinira ng gospel, hindi lahat sa atin ay immediately nag-respond. It took quite a long time. Maaaring ang iba ay immediate because andun ang faith.
Pero ang iba sa atin ay nag-resist tayo for a while. Because para sa atin to go against the current, lalo higit kung ang ating mga magulang ay hindi ganito ang pananampalataya, ay napakahirap. But one by God's grace, dumating ang takdang panahon na kung saan tayo ay nag-respond sa biyaya na yon by receiving through that arm of faith. So paano daw natanggap ang biyaya na tayo maligtas? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa pamamagitan po ng pananampalataya. At kung titignan po natin, ang isa sa gift na binibigay sa atin ng Diyos ay pagpapatawad sa ating mga kasalanan. And we receive it nung tayo ay nagsisi at tinanggap yung regalo ng Diyos. Nang mapapansin po natin dito sa Hebrews chapter 11 verse 6, ang sabi po, and without faith, it is impossible to please God. Mahirap mo, hindi mo pwede, imposible na mabigyan mo ng kasiyahan na ma-please mo ang Diyos sa pamamagitan ng iba pang pamamaraan maliban sa pananampalataya. Bakit daw? Dahil sa kinakailangan ng sino ba daw lumapit sa Kanya ay kinakailangan sumampalataya, maniwala, yakapin ang bagay nito. Anong mga bagay nito? Na siya ay nag-exist, na siya ay hindi siya isang ideya. At ikalawa ay nagkakaloob siya sa lahat ng mga humahanap sa Kanya. So makikita po natin, for us to be able to please God, for us to be able to approach God, we have to believe. Kinakailangan po natin manampalataya. Faith, believe, would be also another term, synonymous term na pwedeng gamitin, kandugpas po noon. Dito po sa Romans 10:17, sabi niya, consequently, faith comes from hearing the message. And the message is heard through the word about Christ. Now, gusto ko lang po mag-break dito sa bahaging ito. Ang mga karaniwang pong talatang ginagamit ko ang version po, NIV. Kaya lang, kung titignan nyo ngayon doon sa NIV na meron kayo, na karaniwang hawak natin, ay meron kaibahan na. Because this is 2011 na version. Ang hawak ng karaniwan sa atin is 1984 or so na version. Kaya baka magulat kayo, ba't magkaiba? Kasi nagkaroon ng revised version, so to speak, no? Pagbabago kunti, pero just the same ang translation. Ang wordings may pagbabago, pero the concept, the idea remains the same. Just I would like to call your attention to. Now, dito po, napakahalaga ng isang sinasabi dito. Saan ba nanggagaling ang pananampalataya? Unang-una, kung titignan natin sa Efeso, sabi niya, sa pamamagitan ng pananampalataya tayo maliligtas, no? Pero may sinabi siya doon na, at may dinagdag siya, ngunit maging ang pananampalataya nito hindi galing sa inyo. No? Ngayon dito naman, pinapakita na, itong faith daw, nagsisimula, patapos nating makinig ng mensahe. Mabasa ang sinasabi, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ay, for those who will receive Christ. Tapos, naniwala ka dito, ibig sabihin nagkaroon ka faith dito. Yung faith natin ngayon, hindi coming from nowhere. Ang faith ay may pinagmumulan, may pinagbabasihan. At ayon sa talatang ito, yung faith na tinatanggap ng Panginoon ay yung faith na pinagbabasihan, yung mensahe patungkol kay Kristo, dun sa good news. At pag naniwala tayo po doon, nagkakaroon tayo ng faith. So ang salita ng Diyos causes us to have faith. So as we read the Word of God, as we act on the Word of God, sa maraming mga pagkakataon o sa lahat ng pagkakataon, our faith keeps on growing. We are depend sa ating pananampalataya. Kaya sasabihin natin, bakit hindi ako katulad niya? Sasabihin natin, no, in terms of Christian life, baka naman nagbabasa ka, pero ang iisip lang,
nag-act out hanggang sa aksyon, sa kamay, sa salita, sa paglalakad. Ibig sabihin ay hindi na i-act out. So ang ibig sabihin nito, lalalim lang ang pananampalataya natin habang patuloy tayo nakikinig ng salita ng Diyos and we act on it, we read on it, we heard it, we napanood natin, kunyari ito sa TV at ang tinuturo ay tama kasi may maraming TV evangelist, meron rin mga TV evangelist na hindi rin tama ang itinuturo kung salita ng Diyos at pagbabasihan natin. Kaya maging maingat tayo. Pero sinasabi ko, faith comes from hearing. The more you hear and you act on those what you have heard from mga na base sa salita ng Diyos, the more you will grow. The more I will grow. The more deeper I will be in my relationship with my Savior Jesus Christ. And so with you. That will be our experiences. Kumbaga, hindi pinagkakait ng Diyos yung mga experiences sa iyon. Ang sitwasyon lamang ay kinakailangan we do our part. So makikita natin ang faith comes from hearing. Then, makikita natin the Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. So sa panampalataya, tinanggap natin ang ating Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas. Dahil sa ito sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi lamang ang salita ng Diyos ang nagsasabi dito, kundi ang Espiritu ng Diyos na nakatira na sa atin nang tinanggap natin ang ating Panginoon pagkatapos natin magsisi. Ang ikatlong persona ng Kadiyusan ang nag-affirm rin sa ating puso. So it is a written word of God and it is a Spirit of God. It is a spirit, but the Spirit of God who is a person, both of them, the written word and the third person of Godhead, itong dalawang ito ang nagko-confirm sa atin ng kung anong tunay na kalalagayan natin. So faith is important. Alam niyo po ang faith, kung pupunta kayo sa Amerika at pupunta kayo sa mga mountainous sa lugar sa I forgot the places when which kunyari ito pulpito, no? Sa tabi nila mayroon silang isang cage na mayroong ahas. At hawakan nila yung ahas sa iyo kasi pinagbabasihan nila sabi, pag hinawakan mong ahas, hindi ka matutuklaw based on Mark. Okay? That's extreme faith. Grabe, no? Parang kahanga-hanga. Pero mag-ingat ka. May panampalataya rin yun. Ginagamit rin ng salita ng Diyos. But you have to be very careful. Hindi din minsan may mga pastor na dinadala, may matay, meron, tignan nyo lang sa internet, hanapin nyo sa snake handler pastors. This is wrong. You should not challenge God sa ganitong mga sitwasyon. Something is wrong with what you are talking about. Kasi sa hindi, sinabi ng Bible no, you have to read it right. No? So anyway, aside lang yun. So, faith, no? Faith to believe the Word of God. Faith to listen to the Spirit of God that is in us. Kapag ang napapakinggan mo ay hindi umaayon sa salita ng Diyos, hindi yun ang tinig ng Espiritu ng Diyos. Are you with me? Iingatan natin. Anuman na papakinggan natin, anuman revelation na sinasabi mo, nakita mo, pinahayag sa iyo sa panaginip o kung sa anong paman, as long as it coincides with the Word of God. It's not about my experience. It's not about my faith. It's about what is written in the inspired Word of God. That has to be, ang dapat na maging measure, maging guide, upang kung tama ang paniniwala natin o hindi. Maski na kung mayroong mga pastor ang magsabi na siya nga ngayon ang Jesus, no, hindi ka pwedeng maniwala. No? Pero marami naniniwala. Di ba? Katulad ng nangyayari po ngayon. May nag-claim na siya si Jesus. Alam po natin na no matter how many there are, at wrong, meron silang militar. So, parang yung lugar nila parang kampo. Mayaman. Kayang mag-televise hanggang televise all throughout. But then,
Hindi porket marami, tama. Maski na lahat ay hindi maniwala sa salita ng Diyos, ang salita ng Diyos pa rin ang nananatiling tama. That's something that we have to believe in because that is what it is as per the Bible. The assurance of faith. Ano bang assurance na meron tayo? Pagkatapos na tayo magnampalataya, ano bang assurance? Sabi niya, lahat ng mga ang Panginoon sa salita dito. All those the Father gives me, lahat ng binibigay ng aking Ama, ng Diyos Ama, ay lalapit sa akin. At ang lahat na lumalapit sa akin na nagmula sa Diyos Ama, I will never drive out. I will never drive out. And that's a promise that God said. Sabi niya, very truly I tell you, the one who believes has eternal life. Now, ang Diyos gusto niya tayong bigyan ng assurance. Ang Diyos gusto niya kapag ikaw ay nagsisi at ikaw ay tumanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, bilang Panginoon at tagapagligtas mo, ang sabi ng salita ng Diyos, ang Panginoon Jesus ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Yun ang paniwalaan mo. Kasi yun ang sinabi ng Diyos. Because He is the truth. The way, the truth, and the life. Kaya nga meron siyang lakas sa loob na sabihin, ang iyong ama ay ang manilinlang. That the devil is your father. You are a liar. Indeed, you are the children of the devil. Because he is the truth. Kaya nga sabi, sa lahat na tumatanggap sa Kanya, sa lahat ng sumasampalataya at naniniwala sa Kanya, sa Kanyang pangalan, Siya ang nagbigay ng karapatan sa atin na mga naniniwala upang maging mga anak ng Diyos. Ang diablo, ang gagawin niya, titirahin niya yung panampatayan natin. Gagawa siya ng mga pamamaraan upang madaya tayo, upang paniwalaan natin ang isang lain na nagmumula sa Kanya. Na i-deny niya tayo doon sa katotohanan na tayo ay anak ng Diyos kung tayo ay tumanggap kay Jesus at tayo nagniwala at sumampalataya sa Kanyang pangalan. Pero ang Diyos, ang gusto niyang bigyan tayo ng assurance. The assurance of those who receive Christ. Sabi pa ng Panginoon, for I will forgive their wickedness. Yung kabuktutan natin, yung kasamaan natin, kasalanan natin, papatawarin tayo at hindi na niya alalahanin pa ang mga bagay na ito. Ilang beses ko na sinabi magmula sa pulpiting ito ang isang karanasan ni Martin Luther, ang siya nagpasimula ng Reformation na kung saan ay sinabi niya sa kanyang kwento, sa kanyang autobiography na isang pagkakataon na visibly nakita niya in a sense sa kanyang kaisipan na parang tunay na nakaupo siya at biglang bumukas ang pinto at pumasok ang diablo, kung ano man uri siya, ang diablo at sinabi, may hawak-hawak na papel, isang rolyo at pinakita sa kanya, Martin Luther, ito lahat ng mga kasalanan ko. Sabi niya, alam ko, hindi ko naman kinakilala ng lahat ng mga kasalanan ko. But those have been paid by Jesus on Calvary. Not the exact word, I'm just paraphrasing, but what He is saying, I believe in what God said. He has forgiven me sa lahat ng aking mga kasalanan. Yes, mga kapatid, dapat po natin maunawaan ito. Panghawakan po natin na He had forgiven us for all our wickedness and will remember our sins no more. Sabihin po natin, tumatakbo tayo dito sa tulay na ito. Itong tulay pong ito ay tulay sa may New Zealand. And it's the biggest bridge over a river. There will be time na malakas ang agos ng river na itong nasa baba. Pero habang tumatakbo ka dyan, baski na pag mahina ba ang tuhod mo, mahuhulog ka. Kung tatakbo ka dyan sa loob niyan,
Mahuhulog ka ba? Kumahina ang tuhod mo? Maliban na lamang tumalog ka, o mabuwal ka tapos nahulog ka doon, pero yung kahinaan ba ng tuhod mo, magkokos sa'yo para mahulog dyan? Hindi. Bakit? Yung nagsusuporta sa'yo, yung inaapakan mo. Sabihin naman natin na sa panahon naman ng hapon, punta tayo sa panahon ng hapon, tatakbo tayo sa mga ganito. Sa tagal-tagal na mga taon na maaaring lumipas yan, baka may bungi na ngayon iba dyan isang apak lamang Gaano man kalakas ang binti mo, yung pinag-aapakan mo, bibigay, wala ka. Gaano man kakalakas. Mahina man ang tuhod mo, pero may pananampalataya ka, at yung pananampalataya mo, object of faith mo, is reliable, kaya kang i-carry. Malakas man ang pananampalataya mo, pero yung pinaglalagay mong pananampalataya ay hindi tama, hindi kay Jesus, na siyang ikaw ang persona ng Kadiyusan na namatay para sa atin, wala rin. Kaya maski na marami tayong mga hindi kapanalig natin, gayon na lamang pananampalataya na meron sila. It doesn't count. What counts is the object of faith. And our object of faith is laid on the foundation dun sa ginawa ng ating Panginoon, bundok ng Kalbaryo. And that should remind us that we should always be faithful for the Redeemer that we have. There are others who are posing as redeemers, but only one true Redeemer coming from God the Father. Gusto kong pag-usapan natin ang tatlong magkaibigan. Ang katotohanan, ang pananampalataya, at si Imo. Ang katotohanan ay kung anong totoo, ang salita ng Diyos. Alam niyo, ang katotohanan, di ba pag magkaibigan kayo, gusto niyo magkasama kayo maglalakad. Sabihin po natin, itong nilalakaran po nila ay isang wall na meron naman pwesto paglalakaran, pero makitid. Okay? Na ibig sabihin, pag hindi ka nang mag-ingat, pwede kang mahulog. So sabihin natin, naglalakad si emotional o si emotion, si faith, pati si truth. Ang truth ay ang salita ng Diyos. Pag naglakad siya, tiyak makakarating siya hanggang dulo. Irrespective kung yung mga kaibigan niya ay may faith. Ano man mangyari sa kanila, tuloy pa rin ang truth. Tama po? Ibig sabihin, wala man maniwala sa truth, truth pa rin yan. Sabi nyo, ay may ulan. O nga, pakiramdam ko may ulan Pero talagang walang ulan. Yung tunay, walang ulan. Anong mangyari? Yung, hindi, alam ko, may ulan. Sabi niya, saan nararamdaman ko may ulan? Kasi kinikilabutan ako. Namamasa, wala, pakawis lang naman ito sa emotion. No? Pero ang truth, tuloy. Walang problema kapag ang faith ay sumusunod sa truth. Tama po? At pag ang faith ay sumusunod, pag ikaw ay may pananampalataya, naniwala ka sa salita ng Diyos, at ang faith mo ay nag-grow sa salita ng Diyos, naniwala ka sa salita ng Diyos, maski na ang feeling mo ay iba, kunya sabihin, God is love. Sabi ng faith mo, God is love. Oo, naniniwala ako doon. Pero yung emotion mo, oo nga, God is love, pero ngayon hindi ko feel na love niya ako. Kasi hindi niya binigay yung hinihingi ko. Di ba? Meron tayo gano'n. So, pag gano'n, magkakaroon problema. Pero usually, pag may faith ka, ito ang sinasabi ng salita ng Diyos, tunay ang sinasabi ng salita ng Diyos, ang faith mo ay gagamitin mo na ito naman totoo maski na ngayon hindi ko nakita na sinagot ako ng Diyos. Ang Diyos ay pag-ibig pa rin. Mahal pa rin ako ng Diyos. So, ang emotion usually ay sumusunod kapag ang faith ay nauna. So, merong isip at puso at meron yung emotion. Ang emotion nagbabago yan Ngayon, umiyak ka. Mamaya, tatawa ka.
Okay, pero kung sobra ang interval, magkakalapit, delikado ka. Pero ang karanasan natin, may masaya, may malungkot, okay, doon sa mga ganong pagkakataon, kasi we are living in a real world na kung saan ang kasalanan had ravaged. Kumbaga, sinira niya ang mundo eh. Kaya merong mga taong kasalanan at tayo rin sa ating lumang katauhan, pag yun ang pinairan natin, gumagawa rin tayo ng kasalanan. At lahat ng mga nagkukuha natin ay the resulta ng kasalanan natin o resulta ng ibang mga kasalanan o gawa ng kaaway ng Diablo. But at the end, ay titignan po natin, kapag ang truth ay tutuloy lang yan, ang faith natin, dapat maniwala tayo. Maski na yung damdamin natin, emosyon natin ay hindi yan. Sasama yan, basta unahin mong faith. And emotion will follow. Pero, kapag ang truth ay nagsimulang lumakad, at ang faith ay palakad, tas lumingon sa emotion, ang tendency niya ay matutumba siya at babagsak siya. Pag ganon, uy, nakita niya yung emotion eh, no? O di yung emotion, babagsak na rin, di pa man lumalakad, babagsak na rin yan. Bakit wala siyang pundasyon eh. So, ang ibig sabihin, ang emotion, pag gano'n, pabago-bago. Pag sinabi ng Diyos, mahal kita, maniwala ka, maski na sa pagkakataon nito, pakiramdam mo, interpretasyon mo, hindi ka niya mahal. Are you with me? Yung po yun. Maniwala tayo sa Diyos, maniwala tayo sa kanyang salita, huwag tayo maniwala sa damdamin natin. Pagganahin natin, pananampalataya natin, because, ang sabi, the just shall live by faith. Ang mga makatwiran, ang mga ginastify, ang mga pananampalataya ay kinakailangan lumakad, mamuhay ng may pananampalataya. So, ang sitwasyon nito ay ibang sitwasyon naman. Kung ang emotion ang susunod sa truth, ay okay ngayon kasi okay ako. Okay. Yan, totoo yung sinasabi ng Diyos. Delikado yan kasi hindi lahat ng pagkakataon okay siya. At kung hindi, delikado ang faith na sumunod sa emotion. No? Ang faith ang dapat mauna, susundan niya ang truth upang sumunod ang emotion. That's how we live. That's how we ought to live. That's how we are called and challenged to live. Dito tayo almost. Again. The confession of faith. Confession. Pagpapahayag ng pagpataya. Dito po, if you declare with your mouth, Jesus is Lord, believe that in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved. So yung confess, yung declare, yung profess, magkakapareho yan. Anong pinoprofess natin? Ang Diyos. Pinoprofess natin, Jesus is Lord. Pinaniwalaan natin, no? So, gusto ko pong pansinin natin, nang si Abraham po, si Abraham, sabi, believe the Lord, and He credited it to him as righteousness. Magmamadali lang po ako. This is very important. Si Abraham, wala siyang anak. Meron siyang, wala siyang anak, kundi merong isang anak yung isang slave niya, na steward niya, na lahat ng kayamanan eventually mapapasa kanya. Sinabihan siya ng Panginoon, sabi niya, hindi, ang mangyayari sa iyo, ikaw ay magkakaroon maraming anak, at ang iyong mga descendants mo ito ay kasing dami ng bilang ng bituin. Nung sinabi yun ng Diyos, naniwala siya. In the book of, sa Hebrew po daw, hindi ako mag-aaral ng Hebrew, ang sabi daw yung pagkakatranslate, Abram, Aman, the Lord, Yahweh. Yung Aman equals to believe. Yung Aman, yan ang pinagalingan ng Amen natin. Ang Amen natin, so be it. Kaya pag nanalangin tayo, Amen. Yes, Lord, yes. Yung yes, Lord, pati Amen, parang kapareho yun. No? Kaya at least alam nyo kung ano yung ibig sabihin ng Amen. Hindi magical word yun. Kundi ang ibig sabihin, I believe, I put faith. Kaya nga, nung siya sumunod na
sa lahat mga kabanata, hindi na Abraham ang tawag sa kanya. Maski nang wala pa siyang anak, tinawag siyang Abraham ng Diyos, father of multitudes. Nagpatawag ngayon siya sa kanyang asawa bilang Abraham na. Pag tinawag siyang Abraham, hindi siya lilingon siguro kasi ang pangalan niya ngayon, Abraham. Maski na sa totoo lang, wala pa siyang anak. Because what? He believed in God. He said, Amen, Lord. Pag nanalangin tayo, faith yun eh. Yes, Lord. Yes, Lord. Diba? Ayun po, mga kapatid, dito tayo. True faith is saying Amen to God. So be it, ganapin niyo, Panginoon Diyos. Then, they triumphed over him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. We can triumph only against Satan by the confession of our faith. Ilang beses na meron ba kayong mga pagkakataon na you simply speak against Satan and you say, "Get thee behind me, Satan, you have nothing to do with me." Have you said that in those times that you in one way or another are being troubled ng Diablo sa kanyang mga sinasabi, sa pumapasok sa ating kaisipan? No, mga kapatid, dito nakita natin hindi lamang sa dugo ng kordero kundi sa salta ng ating mga testimony. Jesus said, doon sa tinutukso, it is written, it is written, it is written. Why? Because Jesus believes in the scripture, in the Old Testament. He believes and he says amen to that. He uses it. Mga kapatid, repentance then follows faith. And faith is an action word. As far as salvation is concerned, then we have that assurance of faith. And let us confess our faith. Pahayag natin. Pero Diyos, binibigay po namin sa inyo lahat ng mga kapurihan because you are the only one that ought to be acknowledged sa lahat ng pagkakataon, even when your word, Pang Diyos, ay pinapahayag. Because we receive your word as you have intended us to grow thereby. Kaya hayan niyo po, Pang Diyos, pagtibayin niyo po kami at pagpalain for the rest of this worship together. In Jesus' name.